Mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, bali, araw ng Lunes, March 2. Araw ng Lunes. Bali, ito mga karos, project update tayo rito sa ginagawa nating project sa Lumina Homes Phase 3. Ayan, tapos sa Anyana Beller East Project. Siya nga pala mga karos, balita ko may mga absent ngayon. So, okay lang naman para kahit naman paano makapag-relax sila. Yung mga umabsent yata ngayong araw, yun yung hindi pala absent. So siguro meron silang importanteng lakad or di kaya napasabak na naman po sa inuman. Ito mga karos, papunta lang tayo ng hardware. Meron lang akong bibili na pintura para dito sa bagong project natin sa Lumina Homes Phase 3. Mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Yan, okay na tayo rito sa hardware. So, diretso tayo sa phase 3. Let's go! Bali, nandito na tayo sa phase 3. Ayan, good morning nga pala kila client owner. Yung binili ko rito, 2 galon ng epoxy primer, tapos 2 galon ng Boysen Roof Guard Spanish Red. Kung ano yung existing na color ng roof. Yan, uulitin lang po natin. Yan, materials na yan is 3,480. Yan. Bali ang bubong na to is nasa 21 square meter. Tapos ito naman, yung 1 galon is kaya niyang pinturahan is 6 square meter po. So papansin nyo parang kulang pa, no? Kasi 12 square meter lang yung mapipinturahan niya. Pero ang sikreto kasi dyan, kapag nasa floor, mas makatawan ng pintura, kumbaga sa wall. Yung wall kailangan natin ulit-ulitin po yan kasi ma-achieve natin yung pinaka blackout niya. So doon pinagamit ko kay Epoy 2 galon na ng epoxy dahil hindi naman po magpapalit ng bubong si client. So mamaya aakitin po natin yung nagawa dyan. Okay, Poy, eto na Poy. Yung tig 2 galon uubusin mo talaga. Okay. So iwas na lang na mamantsahan yung ibang pintura Poy ha. Thank you. Poy, good morning nga pala. Kay Sandy, good morning po. Ayan ang partner ni Kuya Sandy na si Kuya Richard. Mukhang may concert kahapon. Ayan hindi ko nakapasok si Kuya Richard ngayon. So yan yung mga bihira pang umabsent. Tsaka si Bilog, mukhang may lakad yata si Bilog kanina. Hindi siya nakapasok. Tingnan natin kung mag-half day. Up ya. Ayan na, nagpadilig na tayo ng slab. Pinadiligan na natin. Up ya. Papatay muna natin yan. Rusty, papatay na ang sounds. Patay mo na. Okay. Yun, thank you. Rusty, good morning. Good morning. Jay, good morning, Jay. Yan, bali, ceiling framing po sila rito. Ayan ginagawa. Sige, tuloy mo lang. Ceiling framing. Ayan, nakapagdilig na ng slab. Ayan na. Baba. Baba na ng kisame. Tapos nung nakaraan, nakita natin to, may nilagay kaming foam insulation. So nagbaklas kabit sila ng yero. Pagkatapos naglagay pa kami ng fiber cement board. So ayan yung fiber cement board. So naglalagay kami ng washer kapag ini-install namin to sa trusses. Naka-washer siya. Black screw yung ginamit namin. Tapos naka-screw po siya sa mga C-purlins. So ito yung ating Python board. So ito, magsisiling framing na po tayo rito. Pagka may extra oras, tanggalin niyo na yung sticker. O para maganda-ganda na tingnan to. Pag akyat natin, lagi natin nakikita yan eh. Pwede niya na tanggalin. Ayan si ceiling framing na po sila mga karos dito. Pero ang gagamitin dito ay sa PVC panel. Tapos itong bahagi ng portion na to, pinatatanggal natin kahit 5 cm lang. So ito yung isa sa mga bagong pamamaraan na gagawin natin. Kasi itong bahagi nga ho na to ay laging nakadikit. Ito, yung railing dapat may gap yan kahit 5 cm para pagka halimbawa nagpintura tayo, so maganda at maayos na mapipinturahan itong mga bakal pati yung pader.
Saan si Louie? May kinuha lang? Doon sa kabila? Ah, sige. Ayan, makakasama po nila rito si Louie. Kasi mag-asintada po tayo rito. Yan, papasintadahan po natin to. Ito, paikot. Yan, meron lang pong tinatapos dito. Yan, sa lupa. Yan, papatanggal pa natin. Ayan mga karos, babalik tayo rito mamaya para makita yung condition nung bubong matapos yung baklas kabit. Pero siguro pag nakita natin yan, pinturado na yata yan. Ayan na, mag-update lang ako dito. So ito, hindi pa pala magsisimula si Epoy, makakaakyat pa ako. Ayan, may hagdan. Update lang ako doon sa kabila. Tara. Poy, okay na to. Kunin mo na. Materialis. Lahat yan. Meron ng baby roller yan, dalawa. Kasama yan. Yan ang pang primer. Ubusin mo yan dun sa taas. Good morning din sa client owner namin dito, syempre. Si Ricky. Good morning, Rick. Good morning, boss. Good morning. Si Ricky nandito. Lunes yan. Okay, pang day 4 to na, Rick, no? Day 4. Yan. So kung ano yung ginamit na tiles dito sa counter dito sa may garden. Ayan. Ganun din, halos pareha sila. Tsaka sa nakikita ko, ito nga rin yata yung gagamitin dun sa wall tile sa sa lababo. Ay, lababo sa TNB. So ito rin yan, ito rin yung kakabit ni Louie. May isang layer yata ng mukha. Oo. Iba? Iba lang yung may wall accent. Bali si Louie sana mga karos, sa po sana siya, sa Anyana. Meron akong biniling tiles kahapon, araw ng linggo, na dalawang 60 by 120 sa Wilcon. Yun nga lang, yung mga kasama natin na laborer po dun sa kabilang project dito sa Phase 3. Kaya pauwiin natin kasi wala kang partner. Si Louie na lang po yung dinala natin. Siya yung magmamason po dun. Yan, para may pasok ang lahat. Tapos isang araw lang si Louie sa Anyana Beller East Project. Babalik pa po siya rito para may pagpatuloy yung installation ng tiles. Yan si Mot na. Morning. Ito yung tiles. Ayan na. So ito, dire-diretso na to. Ayan, dire-diretso na. Meron nga lang binili si client dito na shower. Yun nga lang, hindi magagamit. Mukhang papalitan na lang yata nila. Papalitan nila yung shower. Gawa ng parang single point yata yung nadala nila. Ayan. Nagliliha na si Mot dito. May pala yung panliha mo, Ayan, oo. Oo, ayan, maganda na panliha. Sa pagliha ba, may technique ba yan? Kung kagaya niya, ganong hagod mo. Meron naman ako nakikita pag ganun. Depende. So, sa madaling salita, parang may kinakapa kayo dyan. Yun. Yun ang Yung pala, meron silang parang kinakapa. Yung makasalte. Oo. Hindi pala yan basta parang hinuhulaan mo lang na kuskus ko ng kuskus. No? Para kami kinakapa. Yan. May mga nagdi-DIY din kasi na mga client owner na sinusubukan nila na magmasilya, tapos magliha. So, hindi lang pala yan basta-basta kinukuskus. May mga paraan sila dyan. Okay. Yan na, ang ligawan ni Wagi. Nakikita na natin. Yan. So, ulitin ko, naka po ito. Tawag dito. Naka waterproofing. Yan. Yung ibabaw, Rick, ganun din gagawin mo. Yung waterproofing mo rin to. Yan, waterproofing. Tapos syempre, purong adhesive yung gamit natin sa pag-install ng tiles. Dito na si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Ayan, si Epoy umakyat na rin. Yan, si Louie, ang kapartner niya si Kuya Sandy. Yan, solo flight si Epoy. Tapos si Raste at saka si Chichi. Yan na sila dyan. Partner sila sa taas, sa ceiling. So, dapat nga si Louie yung doon sa sa Beller East. Akyat din muna ako, Poy. Teka, akyat din ako. Kaya akyat tayo sa taas para makita muna natin yung gawa ng Sabado. Ito yung slab natin. Doon sa nag-comment kung ilang beses namin dinidiligan sa loob ng isang araw at kung ilang araw gagawin yung proseso na yon. So umaga,
bago mag-uwian tanghali at saka bago mag-uwian ng hapon araw-araw. Ngayon kung ilang beses, kung ilan po yung curing time nito, let's say 12 days. So 12 days namin gagawin yun ng paulit-ulit. So syempre bonus na rin kapag umulan, di ba? Mas maganda. So isang pamamaraan na mas maganda rito, yung para maglalagay tayo ng parang pa-swimming pool. Yun nga lang sobrang trabaho. Dati kasi nilalagyan namin ng buhangin yan, paikot. Tapos nag-stock kami ng tubig. Yun nga lang, nawawash out lang. Kasi yung slab niya hanggang dito eh. Dito na napupunta yung ibang tubig kasi mas malalim yan. Pero ang pinakano nito, Clibby, nandito. So dito na pupunta. Yun sana maganda, o kaya bibili tayo ng mga malalaking towel, tapos ibababad natin tubig para hindi basta-basta matutuyo. So maganda naman yung panahon dito. Gepay, pwede mo na kunin yun. Si Epoy nga pala, ang una niyang gagawin dito ay mag-a-apply siya ng Elastosil sealant. So i-Elastosil sealant niya muna. Meron pa tayong tirang dalawa, no? Kasi may una akong 3 binili, isa lang yung nagamit nila rito. Pero sabi ni Epoy, mukhang magkukulang. Epoy, tatakbo na lang uli ako, ha? Ihagis ko na lang sa'yo rito. Hindi ko kasi binili muna kanina, gawa ng baka mamaya sobra-sobra naman. Pero yung dalawang sachet daw kulang. Okay, titingnan ko yung condition ng bubong. So ayan nga pala yung gutter na ginawa. Yan, bali stainless gutter na po to. Ang lalim nito is 22 cm. Tapos yung daanan naman ng tubig is 15 cm. Yan. Tapos yung imbudo niya gawa na rin sa stainless. Yan, gawa na rin siya sa stainless. Hindi na pala ako makakakit. So tanging camera na lang yung ilalapit ko para makita natin. Gawa ng kakailanganin kasi na po yung hagdanan eh. Hindi na tayo makakababa. Yun ang update dun sa binaklas nila. Sa nakikita ko naman, maayos pa rin yung pagkakakabit. Yan, maayos pa rin. Kasi bihira po kasi yung sa pag binaklas yung bubong tapos ibabalik natin. Minsan nagkakaroon po talaga ng damage. So sa nakikita ko, yun, okay naman. So hindi nga pala pinapalitan ni client owner yung bubong dito, pero suggest ko sa kanya, mas maganda sana pinalitan natin, no, lahat, pati yung flashing. Pero syempre, kung ang budget cost naman din ang mako-compromise, kasi yung ibang budget, so ilalaan na lang po nila rito. So all goods pa naman yung bubong, kaya pwede pang makasurvive ng maraming taon. Yan, basta alaga lang sa maintenance. So ngayon magme-maintenance na kami ng bubong dito para pagka nagkaroon na ng kisame ito, finishing na. So ayos ang lahat, di ba? Kasi pag nagpapa-renovate ka, isa sa mga mahalaga is yung bubong. Kapag may tuluyan, masasayang yung ibang gawa dito. Yan, babalikan natin ito mamaya, mga matatapos ni Epoy rito. Tsaka yung magagawa ng ibang tropa. Ayan na si Louie, nagle-layout na. Tapos dito, nagsisiling framing na po sila. Ayan. Tapos dito naman sa baba ang kasunod niyan, sa first floor. Ayan, kinuha na ni Epoy yung hagdanan. Ayan, start na siya. Layout na rin dito. Bali, ang napag-desisyonan pala nila client dito sa gilid. Kasi pagka nasa may corner na, yung pader dito, yan, sagad na yan. So, sagad na po siya. So, dito gusto nila merong grills para kahit papano may pumapasok pa na hangin. Hindi na lang po siya matatakloban po ng polycarbonate dito. Yun na po yung pinaka-disenyo niya. Yan. Tapos dito, yung asintada rin natin, ganun din. So may grills tayo. Pero dito, syempre, yung asintada natin, sagad na yan sa 150 cm pagdating dyan. Bale, ito mga karos, meron pa isang nangyari. Si Kuya Boy pumunta rito sa bahay. Ayan, syempre, dito ako nakafocus sa phase 3. Dahil hindi nga nakapasok si Kuya Richard. Nasa kanya yung susi dahil kahapon pa lang, Linggo,
nag-toolbox na kami, hindi na namin ginawa ngayong Monday. So nakay kuya yung susi dun sa Tansa Garden Premier Project. Bali hindi siya nakapasok. Okay, pumunta rito at nanghihingi ng deployment sa atin. So syempre hindi na po natin siya pinauwi. Kawawa naman po kapag papauwiin pa natin, dahil hindi naman niya mistake na hindi siya makagawa doon sa garden. Bali ang mangyayari na lang, bigla ang tatakbo ko ng mga wire, bibili tayo para dito sa bagong project. So dyan na po muna natin siya i-deploy. So minsan talaga masisira talaga ang plano, lalo na kapag Monday. Itong Monday medyo hassle kasi parang parang refresh uli yan parang nagre-reset uli tayo pag natapos yung trabaho natin ng Sabado, yan, reset uli tayo. Pero okay naman lahat, maayos. So lahat naman ng pumasok ngayon, nabigyan natin ng trabaho, yun ang mahalaga. Yan, bawi tayo bukas pagka okay na lahat ng manpower natin. Yan, naka-deploy naman lahat ng tao sa lahat ng area. Yun nga lang, may absent. Si Bilog po sana at saka yung isang tao natin, dediretso sana sa phase 4. Doon po sana gagawa ngayon. Kukumpletuhin na yung mga kisame kasi natapos na ni Kuya Boy yung mga electrical doon Yan. Hardware muna tayo, tapos babalik tayo rito sa phase 3. Dito na tayo sa hardware. So ito po yung mga binili natin dito sa mga project namin na bahay sa Lumina. Tapos may corner area, halos hindi naman po hindi naman po mga nagkakaiba yung mga laki nila. Kahit yung Athena, Angelic, kasi yung iba kasi talaga dyan nasa mga 54 square meter, kung maiba man 60 to 64 square meter. So sa number 14 nakakatatlong box kami, number 12 dalawa, tapos isang number 10. So ang ideal na aircon na inaabang namin nasa tatlo talaga, minsan nag-aapat pa pagkakasama yung sa sala. Ngayon sa number 12, ito kasi saktuhan lang, maaaring pa yan magkulang pa, pahabol na lang. So hindi na tayo bibili ng sobrang box. Tapos ito sa tatlong number 14, minsan sakto, minsan kulang. Nagdedepende naman kasi kung maraming ilaw yung pinaabang, tapos yun sa mga outlet naman kung medyo mas marami pang mga sakit yung pinaabang, kagaya ng para sa mga CCTV pag meron pa dun sa mga canopy. So kung magkulang man, pahabol na lang muna. So biglaan tayong napabili ng wiring kahit hindi pa naman kailangan. So may gina na may stock na dun sa site para kapag sakaling may mga ganitong senaryo ng trabaho, yan, dire-diretso tayo. Tara, bali dito na ulit tayo sa phase 3. Kuya Boy, good morning. Good morning, boy. Kuya Boy, nasa garden pala to kaninang umaga. Sige Kuya Sir. Yan, 10 yan, Gis. Di ba meron pa tayo? Hindi, ibang unit to para dito yan. Yan, para dito. Lahat po yan. Lasing na lasing si Kuya Richard. Di ba birthday naman niya okay lang yan. At inaasahan na talaga. Pagka galing daw nila kumain sa labas, yun na. Sayaw uli. So ayan na, dineliver na natin dito. Good morning po sir, good morning. Si tatay. Ayan na, layout. Yan na, sinisigurado ni Louie yung tansi niya rito para makapag-start na, para makapag-umpisa. Ayun na si Epoy, ayun o. Poy, magkukulang? Mga ilan sachet? Dalawang sachet. Sige. Tatakbo muna ako ng elastosil. Okay na po Kuya Boy, basta ibang gamit nandyan nasa taas. Siya nga pala Kuya Boy, diskartehan mo na lang na heater, heat gun, may heat gun ka dyan. O bibili tayo ng mga long or short elbow para mabili ko. Ilan? May equipment para makatipid tayo. Nasa kasi Nasaan ba yung heat gun? ando sa Tansa Garden. Wala tayong susi na kay Richard. Hindi, papainit na lang. Hindi na. Papainit na lang ako ng tubo. Sige. Papel na lang. Ikaw naman para makatipid din si client. Mga karakos, break time muna. Yan na, shoutout po kay Sir Jimmy and Ma'am Grace Roque from Windsor, Ontario, Canada. Yan, God bless po sa inyo. Shoutout na rin po kay Sir Roel Gabriela. Yan, God bless and ingat palagi. Yan, shoutout na rin kay Sir Norman Arce from Santa Maria, Bulacan. Yan, God bless po sa inyo.
Shoutout na rin po kay Ogie from Taguig, future client in New Build Townhomes Tansa. So ito mga karosa, papunta tayo ng Anyana Beller East Project. Pagkatapos po natin pumunta doon, diretso naman tayo kay Ma'am Melanie Hardware. So bibili tayo ng materyales para dito sa project natin sa Phase 4. Then babalik tayo rito sa Phase 3, Lumina Homes. Update tayo doon sa bubong ni client. Tara! Dito na tayo sa Anyana. Kasama ko nga pala si Mrs. Ayan. Okay, magandang araw nga pala kila client owner. Si Adonis, oh. Good afternoon, Adonis. Yan, si Adonis, gumagawa siya ng window grills para dito. Yan. Halos lahat ng ano nito, bintana, maliban lang doon sa 2 pinto. Yan, window grills po yung ginamit dito. Ano, kinulang? Bumili lang kami dyan. Bumili ka? Kinulang yung mga extra bakal na nandito sa ibabaw. So, ayan po. Yung disenyo niya, ganyan na lang kasi maliit naman. So, syempre, yung kamay yan makakapasok. Ayan, kinulang lang. Tapos, yun nga, yung sliding door, naka-door grill siya. Tapos, itong harapan sa may taas ng balcony, yan, screen door din po yan. Bukas, nandito po yung mga aluminum stoller. Ipagpapatuloy po nila yung trabaho nila rito. Tapos may karagdagan na pinagagawa si ma'am dun sa may laundry area. At saka screen door para rito. Sino pa nandito? Kuya Philip! Good afternoon ha, Kuya Philip. Anong ginagawa mo dyan? Okay, yung laylay. Sige. Okay, sige. Ibabad na. Tahimik dito. Tahimik sa Anyana. Ilang linggo pa kami rito. Kaya bago natin sabihin na mamimiss natin tong lugar na to, siguro babalik din naman po tayo rito pag may mga gusto pa ipagawa si client. Wala nang halos kalat dito. Yan, bali pinaangat na lang namin yung mga mancha. Yan, pinapaangat na namin. Tapos pagka umangat yan, madali na siyang linisin. Yan, bukas sa update dito, yan, may gagawin sila Master Ryan po rito. Kuya Rigor, good afternoon po Kuya Rigor. Pwede bang pahinaan mo na yung papadudot na yan? Master Jaja, good afternoon. Yan na. Yan. Ito yung tiles. Ayan, yung tiles. Yan si Master Dinda. Good afternoon po Kuya. Yan na. Kuya, hindi pa nalilinis yung buong cabinet, no? Hindi pa. Okay, sige. Na-outlet. Ba't ganun yung tire? Saan? Ayan, oo. Siyempre, linis na. Yan, binabara na ng panlinis yan. Kaya ganyan. So, ayan, bumili sila ng panlinis kanina. Siya nga pala, yung update dito, si Louie sana dito magtatrabaho. So, ano nga ba yun? Ayan yung tiles. Naubos na yun sa epoxy, no? Konti na lang, pero baka hindi ko masya. Ayan, bibili na lang sila bukas. So, si Louie, ito yung tatrabahuin niya. Hindi niya rin pala ito magagawa kahit papasukin pala natin siya. Kasi meron pang hindi natatapos dito sila Master Batang. Hindi pala rin makakagawa. Tinanggal namin din kasi may naipit yung wire. Okay. Isisilat na lang nila yun. Okay, sige. Okay, additional na lang ulit. O nga pala, nagpa-add pala si client. Tapos ito bukas mga karos, bibilang ko ng wall fluted panel. Yan, kung ano yung ginamit natin dito. Yan, bibili natin bali yung mga aabot pa siya ng 3 piraso. Dapat 2 kalahati, yun nga lang. Hindi na pwedeng bumili ng putol. Yan. Ilang linggo? 2 weeks? Tapos na. Gate na lang. Linis na lang. Hanggang meron sila hanggang last. Mara March 14. March 14. Yeah, March 14. Lagay na sila ng tape dito. Ito nga pala yung hidden door. Hidden door. Makukulong si Kuya Rigor. Ayan, saka na Kuya.
Sige, okay lang. Kahit bukas ko na i-demo yan. Nagtatrabaho si Kuya Dindo dyan. Tapos ito si Master Jojo, meron na siyang dinidrill dito para maitago natin ng gusto yung mga wiring. Tapos yun sa TV, ayan kami na rin magkakabit ng TV rito. Ayan. Ito yung hidden door. Ayan na. Siya nga pala mga karos, ang isa sa mga technique dito pagka kinakabit, ito. So parang hindi talaga halata, no? So kailangan ganito yung tabas. Ayan o. At saka rito makikita nyo. So yung tabas niya, naka-slant, tapos sabay siya rito. Hindi siya yung pag tinatabas pantay na pantay. So makakayod kasi yun eh. Ayan o, diba? Hidden na hidden niya. Wala no. Ano, April 12? Baka yung March 12, finish. Oo. Finish. Don't finish. Pass your paper. Finish or not finish. Buti sana kung pwede sa renovation yun, no? Yung finish or not finish. Yan, bali door closer na lang ang kailangan yan. Tapos hindi naman na po nilalagyan ng, ano yun, ng doorknob. Ayan yung update dito. Magkakabit pa ng ano po rito, yung pinaka-base ng ating ilaw, ikakabit pa po dyan. Kakabit pa yung pendant light. Tapos yung smart lock, yan, kakabit din dito. Tapos ito, yung tiles tuloy, yung window grills. Yan, na ginagawa ni Adonis. Bali, ang ano po nito, ang semi-finish nito, dapat nakahasa na, malinis na. Tapos ipapasa na doon kay Kuya Rigor. Siya na yung bahala magpintura at saka magmasilya. Ayun na. Yun yung harapan ng bahay. Tapos meron kami ilalagay rito sa ibabaw. Ilalagay namin sa ibabaw, ito po yan. Si Louie na rin na magkakabit. Yan, tiles. Yan. So itong tiles na to, napaka-konti lang po nung nakuha dyan, natabas. Ginamit po natin design dito sa cladding. Kaya yung sobra, gagamitin po natin dyan sa ibabaw. Yan. Tapos siyempre, medyo nakaklibi yung tubig para sa tuwing umuulan, hindi siya maistakan ng tubig. Yan. Baka makatama ka ng maligno dyan, kuya. Para ito bubunga. Kuya, dapat wala na talagang gagawin dyan, ha? Pag pininturahan yung bubong, sayang yung materyales. Alam ko lang si Parang Lindor, Pakita mo na lang, ha? Pa-inspect mo sa kanya. Ayan mga karos, yan na po yung update natin dito. Yan, bukas marami na naman sila rito. Ikausap nga pala natin sila mama at saka sila sir. Ayan. Okay, may naitanong lang sila sa akin dito pero na-vlog ko na to eh. Noong nakaraan. So, napansin nila to. Nung nagkaroon kasi ng screen door, nagkaroon ng screen door, nakita na yung gap. So, ang purpose po talaga nito is ano pa rin po to, aanggi pa rin ang ulan dito lalo na kapag bumagyo. So, ang purpose nito kung bakit hindi namin nga sinagad sa hamba, yan, para pag sinara po yung pinto, so gagapang lang yung tubig palabas. Kasi kung nakasagad po yung floor tiles natin dito sa living space, kung umabot siya dito, may tendency po na papasok yung tubig then lulusot sa loob. So ito kasi umaasa lang tayo rito sa balcony. Yan lang yung tanging protection para sa ulan. So maiksi kasi siya. Pag umulan, screen door, papasok pa rin po rito yung tubig. Yan. Yan, konting update pa po tayo rito sa mga pinababago at pinagagawa nila client. So ito, may additional na saksakan tayo rito. Tapos dito naman sa taas, nag-request pa po sila ng another na outlet dito. So hindi naman na kami nahirapan kasi yung likod niyan meron. Yun, doon na lang natin kinuha yung linya. Ayan o. Tapos para dito rin sa taas, ayan, meron na rin. Ayan.
Tapos itong ilaw, hindi ko nasabi kay Adonis na dapat to pa-square yung design niya. Yan pa-square kasi parang nagkaroon na po siya ng ng disenyo. So gusto lang ni client, pa-square lang siya. Nung kinakabit ni Adonis to, nag-uusap kami nila client sa baba. Yan, hindi ko agad siya nasabihan. Pero ang dali lang. Tapos ito rin. Yan. Ito babaguhin po to. Ibababa po to. Tapos ganun kalaki yung ipapalit. Yan, pero kailangan po yung pagkaka-install niya pa-square po, hindi po nakatagilid o nakaslant. Yan. Ayos na tayo rito sa Anyana Beller East Project mga karawas. Balik ulit tayo rito bukas. Halos araw-araw tayo nandito. Yan, para sa finishing. Tapos dito sa ilaw may adjustment to. Bali, pag nagkakabit kami ng ganito, kailangan nandiyan si client. Pero na-adjust naman po siya. Pagka in-adjust to, nandito na lang sila client para mas malaman natin kung ano yung gusto niyang baba or taas. Ayan, bali ina-arrange na lang ni Master Jojo yung setup dito. Para yung mga wire hindi po nakalabas, nakatago po lahat. Bagong stock na po yan. Okay, sige ha. Salamat po. Thank you. Okay, sige. Okay, bali papunta sana kami kay Ma'am Melanie Hardware. Yun, doon tayo kasi bumibili ng mga ginagamit natin sa cabinet. So, local marine plywood. Yung hardware niya, yung maganda yung quality ng plywood po doon. Masyadong traffic dyan pagka ganitong pa alas 4 na. Maiipit tayo. Kaya buti na lang naisipan kong tawagan muna. Okay, bali hindi na ako makapunta ng hardware para bumili ng plywood. Ang usapan na lang namin is i-deliver niya na lang once na may dumating na. Yan, pag may stock na. Si Master Jojo kasi sa susunod na araw po, doon na po gagawa sa sa Phase 4 project. So mag-assemble na po kami ng mga cabinet doon. Ayan, diretso na ako sa Lumina Homes Phase 3 para makapagbigay ng last update natin. Tara! Bali mga karawas, update na tayo rito sa ongoing project natin. Ito yung pinakabagong project natin sa Lumina. Ayan, may mga dumating palang mga materials dito. Ito angle bar. Tapos dalawang magkaibang tubular. So 1x2 at saka 1 1/2. Itong materials na to, ito yung para sa staircase improvement. Yan, dito na muna natin nilagay. Tapos may kasama yan dalawang 9mm na Shera board. Yan para po dito. So ceiling framing, yan okay na rito. Bali PVC panel yung gagamitin po rito. So ang susunod na gagawin po dyan ay sa lalatagan na ng mga wiring according dun sa dami ng ilaw. At saka yung kung saan yung pwesto ng mga switches. Tapos pinatanggal ko na yung sticker dun sa mga pader. Para every time na nagpupunta tayo rito hindi na natin nakikita. Tapos syempre mag-update naman po tayo rito sa bubong. Siya nga pala kanina ang update mga karos, kaya medyo makulimlim sa vlog. Lagi pong umaambon simula siguro kanina bago magtanghali hanggang mag alas 2 po ng hapon. Umaambon po, kaya primer lang po yung ginawa rito. So pinaubos natin yung 2 galon sa 21 square meter na roofing. So pina-primer lang natin. Yan, kasi kapag pinagamit natin yung roof guard na umuulan, baka masayang yung materyales. So primer lang. So bukas ipagpapatuloy po yung maintenance ng roofing. Yan, tingnan natin, check natin. Okay, ito na po yung nagawa ni Epoy. So dark gray po yung epoxy primer na ginamit natin. By Boysen po yan. Yan. Ito yung gutter. So ito. So ayos naman po. So mas nakita po natin dito. Kanina kasi inangat ko lang yung camera eh. Yan, silyado. Yan, okay naman po yung bubong ni client. At saka wala po tayong nakikita mga nakaangat. Yun yung iniiwasan natin eh. So after siya mabaklas, tapos nung nakaangat na, so yun ang iniiwasan natin na mangyari. Kasi kapag umulan, panigurado may mga papasok talaga na tubig dyan. Yan. Okay ang bubong ni client dito. Tara. Bago mag-uwi yan, ayan.
alaga sa tubig yung slab. Ayan, papatubigan po. Ayan. Ito yung update sa buhangin ha. Tapos yung iba dyan panambak. Hindi ito. Tapos ito puro panambak. Bali, schedule na po natin to ngayong araw. Yan, baka mamayang hapon or gabi may kumuha nito. Tapos yung mga sako ipapaiwan natin. Linis na lang ho rito. Habol tayo sa update. So ito na. Ayan na, liguan ni Wagi. Oo. Ayan, yan. Kailan may ganito. So isang 60 by 60 pa yan dito pababa. Ganda oh. Mano lang talaga mga ka-Rowhouse, mabusisi, matrabaho. Pang 5 days mo bukas dito, no? O, pang 5 days niya. Pero ang ganda, oh, tingnan mo. Walang kapintasan, no? Hindi pa tapos yan. Isa yan sa mga natin, mga pangmaselan yan si Ricky. Tapos ayos na rin po yun dito, oh, may primer na. Mas ganda ng pagkakamasiyan ito, oh. Kanto. Yun, oh, buhay na buhay. Alam mo yung mga ganito, Mot, nakakatakot masagi eh. Ayan, oh. Ayan. Yan, sinasabayan na rin ni Mot ng linis. Siya nga pala mga karos, kaya hindi ko ma-pull out yung iba rito gawa ng ano po yan eh, yung mga sukat po niyan. Yun ang ginagawang basis or references. So ito na yun sa shower ni ma'am. Pagpunta nila rito, ipo-pull out po nila to. Yan na. Uwian na rin. Kakalasing ko na. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Ay, maraming salamat po muli sa walang sawa niyo po suporta at pagbisita dito po sa aming channel. So see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Let's go. Tara.